Magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Team Pikan King. Sa vlog na to, magkukwentuhan tayo. Kwentuhan tayo. Gusto kong i-share sa inyo yung that by anytime by next week mag-move back kami sa SimRep. So, bakit kami mag-move back? Ano ang plano? Actually, yung isang reason kung bakit kami pumunta ng Phnom Penh last December ay gusto kong makapagsimula ng negosyo dito sa Phnom Penh. So, yun nga ang plano, maghanap ako ng trabaho at mag-i-start siya ng negosyo. 9 months na, parang yung nasabi ko, biro ko nga sa misis ko na yung parang pumunta tayo dito na in 9 months may mga anak ng business pero walang nangyari. So ano kaya yung mga, sa tingin ko yung ano yung mga naging hindrances kung bakit hindi kami nakasimula. Kasi yung nakita ko, number one, naging kampante kami sa idea na buwan-buwan may sweldo naman. So, sige muna, wag muna. Eto, may hirap yan, may challenge ang business na yan. Anyway, meron pa naman tayong aasahan na sweldo and everything. So, manaka-naka, we realize na 9 months na pala walang nangyari. Pangalawa is, of course, yung competition dito sa Phnom Penh. Ang dami-daming small businesses na, everybody's kung mag-iisip ka ng isang negosyo, halos meron gumagawa nun, Well, of course, competition nga eh. Pero, I don't know if that's a shallow reason, but I think it's one of the reasons. Ang pangatlo is, yung skills namin. I think, yung ibang opportunity dito sa Phnom Penh, we realize na wala kaming skills, lalo doon sa use ng technology. Ako, yung ang pumapalo dito since during the COVID and after the COVID is yung online business. Pero doon ko na realize na ang dami kong hindi alam pagdating sa ganyang in and outs of online business. Pero yun ang pumapalo dito sa Phnom Penh. And I realized I don't have the skills. Ang misis ko naman the same. Ilang beses na siya nag-attend ng online business training and everything. Meron pa siyang isang government agency ate na siya yung pinili for I don't know ano yung paraan na napili siya. So nag-attend siya ng training na yun. Among the many people who should be chosen, she was chosen. Pero kung pag-uusapan namin ngayon yung I even engage other people na mag-brainstorm kung paano gumawa ng yung pag-print ng t-shirt business and then we would sell it online. Wala. Now, meron yung dating ang nangyari. So, what made us decide to go back to SimRep and start a small business there? I don't want to talk. I don't even want to term it a small business. I want to dream big. Yung dating landlord namin, lumaki yung pancake business niya. So, sabi niya, hindi niya nasasalo lahat yung mga customers niya, yung market niya. So, sabi niya, if you could put up a shop doon sa exit road papuntang Phnom Penh para saluin yung mga lokal na turista na pauwi mula SimRep hanggang Phnom Penh, that would be a good idea, sabi niya. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi masyadong kailangan ng technology doon and everything. May existing market. I-re-channel lang sa tulong ng may-ari. Hindi siya madali. Nag-costing kami is unang-una, saan namin kukunin yung panimula. Pangalawa, yung kung titingnan namin yung projected income for the next 3 months, talagang break even, yung break even na yun, yung talagang i-minimize namin lahat ng mga monthly na gastusin namin. Ang plano is give her yung 100% na support. Hindi muna ako maghahanap ng trabaho para kami lahat na tatlo tutok doon, and tsaka na ako maghanap ng negosyo ng trabaho pag okay na yun. So we're giving it 3 to 6 months na yung
wala akong ibang trabaho. Lahat kami tututok doon para tingnan namin kung paano mag-work. Meron kaming nakitang isang lugar doon sa, it's like 9 kilometers away sa sentro ng Siem Reap papuntang Phnom Penh. Lahat ng mga van, mga buses, mga tourist cars dadaan doon pabalik ng Phnom Penh. So yun ang goal. May nakita kami na $200 per month na marentahan. Dati 250, pinipilit na 250 pero eventually binaba sa 200. Again, scary siya, but we just have to take the plunge. Well, there were several instances in the past na ako yun yung risk taker ako. I always take the plunge, and more often than not, I made it okay now. I make it fine naman. Pero iba ang scenario ngayon may pamilya nang involved, hindi lang ako. Kung ako lang, ang dali ng decision ang dali ng decision. I do hope na you join us in this journey. Kailangan namin yung mga inputs nyo, mga advices nyo sa mga comments section ng mga videos namin na i-upload namin tungkol sa paninimula namin sa negosyo. Sabi pala doon sa isang YouTube video na napanood ko, isang do's and don'ts, isang don'ts sa paggawa ng videos kung gusto mong lumaki yung channel mo at mga subscriber mo. Sabi, huwag kang mag-topic ng tungkol sa personal mong buhay unless sikat ka. So, mag-assume na lang ako na sikat ako para pag-usapan natin yung mga personal na plano namin bilang isang pamilya. By the way, mixed feelings si Kamaya about this plan. And I think I understand yung tipong she would have to move to another school ulit and another adjustment, and yung okay na siya sa mga classmates niya dito, she made friends, and then we have to move again. But on the other hand, namimiss din niya ang Siem Reap kasi yung laid back life ng Siem Reap, yung we could always go places na hindi masyadong magastos, and everything. Those are the parts that she missed. And of course, she also has friends there. So, yan po ang plano namin bilang isang pamilya, at sana in the coming days, mga vlogs ko ay tungkol sa pag-start namin ng maliit na negosyo, at sana suportahan nyo kami. Sana paki-click yung subscribe para masundan nyo kami sa aming journey na ito. At sabay paki-click na rin ang like button sa vlogs na to. So yan lang po, at magandang araw sa ating lahat. Hanggang sa susunod na video. Bye!